Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po itutuloy kasi baka wala na pong manood sa akin. Hindi naman po ako singer. Pero, familiar ba kayo sa kantang ito, Pagdating ng panahon? Alam nyo bang 25 years old na yung kantang iyan? Pero, 25 years ago, hanggang ngayon, 25 years after, alam na alam pa rin natin at very relevant pa rin sa atin ang kantang ito. Pareho ng artist na kumanta ng kantang ito na Pagdating ng panahon na mula noon hanggang ngayon, anuman ang panahon, he remains very relevant sa ating mga buhay. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest ngayon sa iListen. Ice Sigera. Direk Ice Sigera. Hello. Hi, Direk. How are you? Parang gusto ko buuin mo yung chorus. Wag. Thank you for having me. Oo. Napaka-iconic nung kantang iyon. And I can't believe 25 years old na siya. Di ba? 2001. Hindi rin ako makapaniwala eh. Pero hanggang ngayon, kinakanta pa rin yan eh. Oh yeah. It's still the most requested song. Yung parang tipong pag nag-gig ako, hindi ko siya kinanta. Parang, Babatuhin ako. Ganun yung feels, yes. oo. Pero hindi ikaw ang sumulat ng kanta. No, composer natin si Tito Moy Ortiz of Okay. the company. And our lyricist is Miss Edith Gallardo. Napanood ko yung interview kay Miss Edith. Mm. Tapos sinabi niya na nung sinulat niya yon ay hindi daw pala ito love song. Yes. Nagulat din ako. Noon ko lang nalaman. 25 years later. Natungkol siya sa isang bata at Middle awit child. niya ito sa kanyang magulang. It's about a middle child. Oo. Kasi 'di ba parang may ganung stereotype na kapag middle child ka, ikaw yung syempre si panganay, 'di ba? Laging bida, si bunso baby. Siya yung parang saan ba ako lulugar dito? And Kaya merong lyric na alam kong pansin. di mo pansin, narito lang ako. Naghihintay na mahalin, umaasa, Umaasa, kahit hindi hindi man man ngayon, mapapansin mo rin. Ang galing lang kasi 'di ba? I think that's the power of a song eh. Na 'di ba parang honestly kung di niya sinabi yun, I wouldn't know. And ang galing lang kasi parang iba nagsabi, bakit ganito yung part ng lyrics? Syempre, kumbaga, yun yung trabaho rin ng isang songwriter na kahit ito yung nag-inspire sa kanya, she has to make it universal, di ba? Oo. Hindi ka middle child. Hindi po, ako yung panganay. Ikaw ay panganay. Pero was there ever a point in your life na na-feel mo rin na parang naghihintay ka lang, nandun ka lang, pero naghihintay kang mahalin? Hindi kasi lagi kong kasama nanay ko eh. Hindi. Kasi di ba Oo eh. sobra kayong Oo. close ng nanay mo? Kasi syempre, sa trabaho ko, siya yung laging nandyan. So, I have a younger brother, feeling ko nga, mas siya yung medyo naiiwanan. Kasi nga, my mom was always with me. You were the favorite? Not really the favorite. I don't think so. It's just that I needed her to, or she felt like she needed to be there because yung environment na ginagalawan ko, medyo pangmatanda. Diba? Hindi siya yung normal na environment na pinalalakhan ng isang bata eh. Kumusta yung relationship ninyo ng mother mo? For me, it was a very good relationship. Yes. We went through, the normal things that typically mother and child would go through. Siyempre, nung bata ako, shadow ako ng nanay ko eh. Hindi ko lang makita si mama, maiiyak na talaga ako eh. Tapos syempre, dumating yung teenage years ko na medyo nagrebelde rin ako, nag-away kami ng mama ko. Talaga? Yeah. But when I got older, doon ko na-realize ang maganda kasi kay mama, kasi di ba we know of yung mga tinatawag natin stage mothers. Right. Even though my mom was always there sa work ko, She was never a stage mom eh. Like, nandun lang siya to make sure that I'm okay. Pero hindi siya nangingialam sa galaw ng production. Kaya nakakatuwa din kasi when I turned 18, talagang siya yung, kaya mo na yan, 18 ka na. I So, live my life na. Hindi ba siya yung nag-push sa'yo para mag-artista? It was really her friends. Kasi Not her. Not her. Because my mom and my dad, mas radyo yung mga yan eh. Mas AM sila. It was actually my mom and dad's barkada, yung tropa nila na parang, isali mo kayang si, Sa Little Miss si Little Philippines. Miss Philippines. My mom didn't even know kung ano yung si Little Miss Philippines. Bakit nila naisip na ipasok ka sa Little Miss Philippines? Kasi performer ka na noon pa. Nung bata kasi ako, kapag kunyari si mama ko mamamalengke, ganyan. Kasama niya ako eh. Diba, sa palengke. So, iiwan niya ako sa estante nung ninang ko, nagbebenta siya ng isda, tindera ng isda. So, para makaikot si mama freely. Oo. Pagbalik niya, meron na akong mga gulay, meron na akong mga isda, karne. Libre? Oo, yung pala nagpe-perform ako.
kumakanta ako, ginagawa akong stage yung Yung estante. So, kaya may mga gano'n. Tapos talagang, ako yung typical na bata na kapag may bisita, hindi mo kailangan sabihin na, kantahan mo sila. Talagang magpa-perform ako. Pahawakin mo ko ng suklay, kakanta ako. Pero at that time, wala talaga ako sa tono. At yung sabi ng bibong bata. Bibong bata yan. Hindi ako mahiyain nung bata ako. Pero natatandaan ko, nung napapanood kita sa Eat Bulaga nung time na yon, you were very mature for your age. Yung pag-iisip mo, parang hindi bata eh. Ang galing mo makibanter, very confident ka. Saan mo nakuha yun? Ever since I was young, I've been surrounded by adults. Hindi po nagkakamali. Ako yung pinakabata sa bahay. And si mama ko, teacher din kasi si mama ko. Hindi siya yung nagbe-baby talk sa akin. Hindi gano'n. So talagang parang normal sa akin. Kaya nakakatuwa ka kasi yung pag nakipag-usap ka kaila bossing, ganyan, di ba parang grabe yung confidence. Makapal na mukha ako ng bata. Medyo nung tumanda lang yan. Medyo numipis na. So, sinasamahan ka lang ni mama mo, pero hindi ka niya pinupush na, kailangan ganitong atake, ganyan. At that time, kasi syempre nagsimula ako 3, di ba? Yeah. Hindi pa ako marunong magbasa. So, she would read my scripts, di ba? Tapos, sabihin niya, dito sa part, explain niya eksena sa akin. Para maintindihan ko kung ano yung pinanggagalingang emosyon dapat ng character ko. Right. But, when I got older, marunong na akong bumasa, mas for guidance lang siya. Hindi siya talaga, Galing. hindi siya ganun. Galing.